Ang pamahalaan is a huge, complex factory of fake news. Sapagkat sa kanila nanggagaling yung mga hindi totoong balita. Indignation rally Attorney Sal ng PDP laban sa Mandaue City, Cebu. Muling pinasaringan ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, Attorney Sal, dili na manaong, hindi daw bababa pagkatapos ng kanyang termino. Pareha na sa iyang tatay, pareho na sa kanyang tatay. Magkagubot na punta, magkakagulo na rin, magkakagulo ulit. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po ng martial law. Kasi gagawin po daw niya, mag-declare po ng martial law, same. O tulad po sa kanyang ama. Pag martial law, walay eleksyon. Ano po ang masasabi? Ano sa tingin po niyo? Yung mga sinabi ni Presidente Duterte, may basehan naman yun eh. Bakit kanyo? Yung bang ginawa niyo ng pamahalaan sa KOJC, anong tawag mo dun? Paglabag yun sa karapatang pangtao, mga diktador hindi sumusunod sa batas. Sinunod ba nilang batas doon? Hindi. Marapakita na hindi ho sila sumusunod. Kaya yun ang batayan ni Presidente Duterte. Kaya sinasabi niya, anak ko, pupusta ako dyan. Papunta tayo doon. O yun. Ito, Attorney Sal, may sagot naman po si Executive Secretary tungkol doon sa banat ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya, there's another budol emerging from a one-man fake news factory. We treat the former president's baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes. He will not backslide into the oppressive ways of the previous administration. When critics were jailed upon trumped-up charges and when kill orders were publicly issued with glee and obeyed blindly, it is the leader of the troubled past who is depicting us as veering towards a system where anyone can be deprived of life, liberty, and property without due process of law, as many had been on his smear say so, as a tyrant who did not respect the rights of the people. Ano masasabi mo, Attorney Sal? Nako, mawalang-galang na. Yung mga sinasabi mong budol, ano pa, yung walang bataya na news, puro kasinungalingan, fake news. Sabi niya, ito raw si Presidente Duterte is a one-man fake factory. Kung one-man fake factory yan, I can say na ang pamahalaan is a huge, complex factory of fake news. Sapagkat sa kanila nanggagaling yung mga hindi totoong balita. Maraming hindi totoong balita. Tsaka isa pa, alam mo ba kung sino nagsasalita? Sino nagsasalita? Si ES ba? Sino ba si ES? Di ba dating appointed? Si ES po ang inappoint ni Presidente Duterte na maging Chief Justice. Yes, during his term. Si ES din, itong si Bersamin din, ang inappoint na chairman ng GSIS. Yan ang klaseng tao. Nung siya inappoint, alleluia, Presidente Duterte, tama lahat, puri dito, puri doon. Bakit di mo sinabi na budol? Nabudol ba? Nabudol ka ba ni Presidente nung inappoint ka? Wala bang batayan ang pag-ano sa'yo, ang pag-appoint sa'yo? Ayan ang hirap sa atin mo muna ang sarili mo sa salamin. Bago ka magsalita ng mga pahayag na mahanghang na walang batayan sa katotohanan, lumingon ka sa iyong pinanggalingan. Oo nga, maraming nagulat. Maraming naglipatan. Uso ngayon ng lipatan, Attorney. Oo nga.